Max Low, paano mo ako natanggal? Sino ba ang akala mo? Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Paano naman yan? Ikaw, Cody, ayos ka lang ba? Yara. Max, bawiin mo ang sinabi mo tungkol sa pagtanggal kay Cody at humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Kung hindi, isasama ko ang lahat sa akin. At aalis ako sa Prime Corp ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Max Low, pagsisisihan mo ito. Habang nasa ibang bansa ako nitong nakaraang taon, Cody Moole, ang kaibigan ni Yara noong bata na laging sumisipsip, ay naging pinuno ng departamento. Ginoong Low, habang wala ka, Ginoong Moole ay nagtatrabaho ng walang tigil. Tama yan. Alam ng lahat kung gaano siya kagaling. Paano mo siya natanggal. Wah. Ang pagpupulong na ito ay puno ng mga mukhang hindi pamilyar. Pinalitan ni Yara ang buong team ko. Gusto mo akong tanggalin? Max, hindi yon. Magiging ganoon kadali. Hanggat nandito si Yara, wala kang kahit anong masasabi. Sa kahit anong mahalaga. Sa totoo lang, si Yara na ang may-ari ng Prime Corp ngayon. Ikaw ay isang simbolo lang. Ano pang hinihintay ninyo? Ginoong Low, kung tatanggalin mo si Ginoong Moole, maaari mo rin kaming tanggalin. Ginong Low, narito ang aking resignation. Alis na ako. Ako rin. Alis na rin ako. Tama yan. Ang Prime Corp, ang kumpanyang itinatag mo, ay nasa ilalim ng aking kontrol. Kahit nagalit ka sa akin, kailangan mo itong tanggapin. Alam mo, nagsisimula akong isipin na ang posisyon ng department head ay hindi sapat. Mas gusto ko ang upuan mo. Ang isang walang kakayahan na tulad mo. Ay akala mo kayang maging CEO? Seryoso ba kayong lahat na magre-resign dahil sa kanya? Sulit ba siya? Wala siyang iba, kundi isang walang kwentang tanga. Sandali. Ikaw! Mali ka. Hindi nila ito ginagawa para kay Cody. Ginagawa nila ito para sa akin. Ako ang sumasagot nila. Tungkol sa iyo, wala kang iba kundi isang figurehead para sa kanila. Hello, Miss Smith. Max, kung sisantihin mo si Cody, lahat sila ay magre-resign. Ang operasyon ng kumpanya ay hihinto. Kaya mo bang panagutan iyan? Yara Smith. Baliw ka ba? Paano mo nagawang sumalungat sa akin para sa isang outsider? Hindi outsider si Cody. Pamilya siya sa akin. Paano ko hahayaang asarin mo siya? Bukod pa, kakapromote ko lang sa kanya. Kung sisantihin mo siya ngayon, magmumukha kang masama. Bilang department head, ano bang ginawa niya para marapat iyan? Wala siyang na-achieve at palagi niyang sinisira ang mga proyekto natin. Hindi ko pa siya pinapanagot sa kahit isa sa mga iyon. Yara, sinisisi niya ako sa mga proyektong siya ang sumira. Napaka-unreasonable niya. Anong klaseng boss ang nagtutulak ng lahat ng sisi sa empleyado? Hindi kami magtatrabaho hanggat hindi nabibigyan ng hustisya si Mr. Moole. Tama iyan. Magwewelga kami. Wala kang pakialam sa amin. Tumigil na kami sa pagtatrabaho. Tinatanggap ko lahat ng inyong resignation. Pwede na kayong umalis lahat. Habang wala ako ng isang taon,
Sinamantala ni Yara ang pagkakataon para palitan ang buong team ko. Akala niya kaya niyang pumalit sa akin. Pero nakalimutan niya na siya ay dating isang coffee girl lang. Sinusunog mo ba ako? Kaya mo ba ang trabaho mo? Pasensya na. Pasensya na talaga. Linisin mo to. Pasensya na talaga. Naengganyo ako sa kanyang pagiging sweet at inosente. Pero hindi ko alam na ganito pala siya kaambisyoso. Nakaharap na ako ng mas malala pa diyan. At ang mga ito ay hindi ako natitinag. Hindi ba kayo nag-resign? Anong hinihintay ninyo? Seryoso ka? Hindi ba ito ang gusto ninyong lahat? Makinig kayong mabuti. Ako si Max Lowe at walang sino man ang pwedeng magbanta sa akin. Sige lang, kung gusto ninyong umalis. Mas maganda ang kumpanya kung wala kayo. Yara, ano ang gagawin ko ngayon? Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ito. Ako, ang namamahala ng kumpanya ngayon. Kung sumabay ka lang sana, pinayagan sana kitang manatili bilang figurehead. Kung tutuusin, hindi ako makakarating dito kung wala ka. Pero pinili mo na lumaban sa akin. Anong ibig mong sabihin? Pinili ko ang lahat ng shareholders ng Prime Corp. Ako ang amo ng Prime Corp ngayon. Pwede kong i-promote ang sino man gusto ko. Naintindihan mo? Totoo ba yan, Yara? Ang galing mo! Mr. Lowe, mukha kang galit na galit. Well, dapat lang. Sasabihin ko sa iyo ito. Habang wala ka noong nakaraang taon, sina Yara at ako ay magkasama tuwing gabi na nag-e-enjoy sa ating buhay. Ano ang gagawin mo tungkol diyan? Buwisit ka. Hindi ka dapat mag-claim ng kredito para sa lahat ng pinaghirapan kong itayo. Talagang naghirap ka sa pagtatayo ng malaking kumpanyang ito at paghubog kay Yara sa kung sino siya ngayon. Pero sa huli, lahat ng paghihirap mo ay napunta sa akin. Salamat sa lahat, Mr. Lowe. Bakit hindi ka nalang maging katulad ng iba? Ako ang legal na may-ari. At hindi ako pumirma ng anumang kasunduan sa paglipat ng bahagi. Kaya sabihin mo sa akin, paano eksaktong naging iyo? Ang aking kumpanya? Hannah, ipunin mo lahat ng shareholders dito. Ngayon din. Yara, tingnan mo siya. Ang yabang. Nakakaawa talaga. Hindi mo na kailangang tawagan sila. May maliit akong sorpresa para sa'yo. Pasok dito ngayon. Nandito lahat sila para tulungan si Yara na palayasin ka at kunin ang Prime Corp. Magaling. Parang ako na rin ang sinasabi mo. Kapag nakuha mo na ang Prime Corp, hayaan mo akong maging CEO. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na maging nasa posisyon. Lahat. Sige, sabihin nyo. Sino ang sinusuportahan nyo? Kami ay nasa panig ni Miss Smith. Lahat sila ay parang pamilya sa akin. Pero ngayon, lahat sila ay pumanig kay Yara at lumalaban sa akin. Bakit? Ang alok ni Miss Smith ay napakaganda para tanggihan. Max Lowe, parehong management at mga shareholders ay laban sa'yo. Tapos ka na. Lahat ng pinaghirapan mo ay akin na ngayon. Ang pwesto mo ay akin na. Umalis ka. Kung nakinig ka lang, hindi ito mangyayari. Max, naiintindihan mo na ba? Sa ngayon, kaya kitang gawing CEO. O sirain ka lang din. Max, may dalawa kang pagpipilian. How? His it. Kusang umalis ka o kalad ka rin ka palabas. Dito. Mga tanga kayo.
Kung wala ang pirma ko sa kasunduan, ang kanilang pagtatraidor ay walang binabago. Pinirmahan mo na yon. Noong nakaraang buwan, nang lumipad ako sa ibang bansa para makita ka at binigyan kita ng pinakamagandang gabi ng iyong buhay, pinirmahan mo ito. Dapat masaya ka. Kung tutuusin, ginawa mo akong kung sino ako ngayon. Nandun ako noong gabing yun din. Pero mas magaling akong pumuntirya kaysa sayo. Yara ay buntis na ngayon sa anak ko. Cody, Pakisabi, pinalo mo ako? Sakmalin siya. Bayaran niya. ano ba ang ginagawa niyo? Bingi ba kayo? Inutusan ko kayong. Nagkamali ka. Ginawa kitang kung sino ka ngayon. At kaya ko rin kunin lahat yan sa'yo. Paano mo ako sinaktan? Max Low, papatayin kita. Anong ginagawa nyo? Sino ang namamahala sa Prime Corp? Si Max ay walang kwentang tanga. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Bitawan mo ako. Ako ang amo mo. Ako ang nagbabayad sa inyong lahat. Lumayas ka sa paningin ko kung hindi ka makikinig. Ang mga tauhan ko ay hindi sumusunod sa iyo. Sila ay nagtrabaho sa akin ng maraming taon at tapat sila sa akin. Sa tingin mo, masusuhulan mo sila ng pera? Ibig sabihin ba niyan si Max pa rin ang nagdedesisyon? Akala ko si Miss Smith ay may ganap na kontrol sa kumpanya, kaya ako nag-resign. Ano ang gagawin ko ngayon? Kung aalis ako sa Prime Corp, hindi na ako makakatagpo ng ibang kumpanya na kasing mapagbigay nito. Yara, ang kumpanya ay sa iyo na. Hindi na kailangang magpakita ng awa sa kanya. Palayasin ang mga bobo na guwardyang ito at gawin si Max na gumapang sa ilalim ng aking mga paa. Ang kumpanyang ito ay palaging akin. Kayo ay ginagawa ninyong tanga ang sarili ninyo. Bukod sa mga bobo na guwardiyang ito, lahat ng iba ay nasa panig ko. Dahil pumirma ka na sa kasunduan, ang kumpanya ay akin na. Bakit hindi mo tingnan kung ano ang talagang pinirmahan ko? Talaga bang, akala mo, gagawin ko pa rin ang sasabihin mo? Lahat ng shareholders at management, nasa panig ko na. Gumising ka. Max, Yara, ang mga guwardiya ay sumusunod sa kanya. Tatawagan ko si Harvey. Kumusta? Harvey, may biglang nangyari. Sige, hihintayin kita. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Nagmalasakit si Yara sa'yo at sinubukan kang paalisin ng may dignidad. Pero namamalimos ka lang nakaladkarin palabas dito. Mr. Moole, pakiusap, huminahon ka. Huwag mong hayaang makaapekto sa'yo ang gaya niya. Tama iyan. Kung hindi pa dumarating ang tinawagan mo, makakatulong kami sa'yo. Akala mo ba, dadalhin kayo ng pambobola? Hindi mo ba alam na ang kakayahan ang nauuna sa isang pampublikong kumpanya? Ang hangal. Kalokohan. Ayaw mo lang mag-promote ng kahit sino. Tama iyan. Ikaw ay isang walang pusong kapitalista. Ano ang naiambag mo sa kumpanya? Anong bagong produkto ang ginawa mo? Wala talaga. Kayo dalawa ay marunong lang sumipsip sa isang guwapong lalaki. Hindi kayo aasenso. Puro ka lang salita, di ba? Huwag kayong tumayo lang diyan. Kunin ninyo siya. Siya, kampi ka sa kanya, di ba? Yara, tawagan mo ang pulis. Hayaan mo silang harapin ang impostor na ito. Cody, Isang impostor, sabihin mo sa kanila. Kung sino ang namamahala dito. Opo, Ginoo. Mr. Lowe, ano? Anong ginagawa niyo lahat? Pinagtataksilan niyo ba ako? Hannibal, paano mo ako nagawang saktan? Kami ay palaging naging kasosyo ni Mr. Lowe at mga kasamang mandirigma. Paano namin siya maaring ipagkanulo? Yara Smith, ikaw ay isang coffee girl lang. Kung hindi ka pinalad at napakasal kay Mr. Lowe, sa tingin mo aabot ka ba rito?
Sa halip na magpasalamat, nakipagkabit ka sa isang guwapong lalaki at sinubukang agawin ang kumpanya. Ikaw ang unang nagsabi na sasama ka sa akin. Gusto ko lang ipakita kay Mr. Low ang iyong tunay na kulay. Saka lang. Mawawalan siya ng tiwala sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Sa tingin mo ang isang tulad mo, ay karapat-dapat magpatakbo ng Prime Corp. Huwag mong kalimutan, ang tangang ito ay pumirma sa kasunduan sa paglipat ng bahagi. Eksakto. Sa kasunduang iyon, ang Prime Corp ay pagmamay-ari na ni Miss Smith. Tama iyan. Akala ko matatalo ako. Natakot ako. Ayaw ko sa mga taga-ipagkanulo. Ako ang namamahala dito. Kung hindi mo gusto, ibenta ang iyong mga bahagi at umalis. Mr. Low, pasensya na. Hindi ko na kaya itago. Walang problema. Bakit hindi mo tingnan ng mabuti ang kasunduang pinirmahan ni Mr. Low? Naalala ko siya nagbabala sa iyo tungkol dito. Yara, ilabas ang kasunduan at hayaan silang makita para sa kanilang sarili. See? Isang kasunduan sa diborsyo. Paano nangyari ito? Hindi maaari. Imposible ito. Paano nangyari ito? Ang kasunduan sa paglipat ng bahagi, naging kasunduan sa diborsyo. Wala na akong natitira. Tingnan mo ng mabuti. Max Low, ginulo mo ang kasunduan? Hindi mo ba alam kung paano si G-Lo pagkatapos mong makasama siya ng napakatagal? Kung siya ay isang figurehead lang, hindi sana pumunta sa publiko ang Prime Corp. Yara, tinuro ko sa iyo ang lahat ng alam mo. Halos hindi mo pa nasimulan at akala mo maloloko mo ako? Mas tanga pa sa inakala ko. Kaya alam mong pumipirma ka ng kasunduan sa paglipat ng bahagi? Hindi mo iginalang ang ating ugnayan at sinubukan mong sakupin ang kumpanya. Natural lang, sumabay ako upang tapusin ang kasal na ito na hindi dapat. Hindi. Wala ako. Kung wala ang kasal na ito, Nagkamali tayo, Tay. Ang kasakiman ng tao. Walang hangganan. hindi. Hindi tayo nagdiborsyo. Walang kasunduan sa diborsyo. Wala nang ganon. Tingnan mo, wala talagang kasunduan sa diborsyo. Hindi ko ito pinirmahan noon. At ngayon, wala na rin ang kopya mo. Akala mo pwede mo akong palayasin ng wala? Managinip ka. Ganoon ba? Mahilig ka manggulo, ha? Silang. Nasa legal ang orihinal. Sige, gupitin mo. Lahat ng mga kopyang ito. Mukhang ang kumpanya ay laging pag-aari ni G-Lo. Kami pala ang mga tanga. Ano ang gagawin natin ngayon? Si Yara hindi man lang mailigtas ang sarili. Paano pa kami? G-Lo, pasensya na. G-Lo, naloko kami. Nina, Yara at Cody. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Babawiin namin ang aming pagbibitiw. Oh, Wala ba kayong paninindigan? Magpakatatag kayo. Kung hindi ito mag-work, maghanap kayo ng ibang trabaho. Trabaho lang naman, hindi ba? ikaw ay isang layaw na binata na bagong pasok sa trabaho. Wala kang ideya kung gaano kahirap ang buhay. Bakit ka naglakas loob? Isang palamunin kang tulad mo. Tawagin kaming duwag. Kasalanan niya ang lahat. Kayo, ano ba ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa nyo? Kunin siya. Bugbugin siya. Yara, iligtas mo ako. Mga bastardos kayo. Umalis ka. Tigilan mo na.
Kaya, sabihin mo sa akin, sino ang nagsisisi? Ngayon, Max, mali ako. Pakiusap. Sabihin mo sa kanila na tumigil. mukhang mahal mo talaga siya. Kung gayon, tingnan natin kung gaano katatag ang pag-ibig mo. Hindi. Tigil! Nagkamali ka! Hindi kami lumampas ni Cody sa hangganan. Sinabi lang niya iyon para lang inisin ka. Ganoon ba? Tigilan mo na. Pakiusap. Tigilan mo na ako sa pambubugbog. Ang ingay talaga dito. Harvey! Andito si Harvey. Tapos ka na. Cody, sino sila? Yara, hayaan mong ipakilala ko sila. Ang lalaking ito ay ang sikat na Harvey Jones. Ang susi para baligtarin ang sitwasyon. Isang taong katulad niya, makikinig ba sa iyo? Yara, huwag kang mag-alala. Harvey ay malapit kong kaibigan. Hinila mo ako dito para lang panoorin ang away ng kumpanya mo? Cody, mas mabuting bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag ngayon. Kung hindi, dudurugin ko ang bungo mo. Harvey, sa pagkakataong ito, hindi ito maliit na bagay. Ito ay pag-agaw ng kapangyarihan. Ang pinag-aawayan namin ni Yara ay ang lubos na kontrol sa isang pampublikong kumpanya. Isang pampublikong kumpanya? Tama iyan. Basta't tulungan mo kami, makakakuha ka ng 10% ng mga shares pagkatapos nito. Ano ang kailangan kong gawin? Pipirmahan lang? Tama iyan. Sino ang pipirma? Siya. Yara, nagawa natin. Talaga? Akin na ngayon ang Prime Corp? Kaya ngayon, nasa trap tayo mula sa magkabilang panig. Hoy, mahal! Hindi ko gustong saktan ang mga babae. Si Harvey dito ang nagpapatakbo ng underground. Umalis ka kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo. Harvey, kailan ka naging isang hari ng underground? May gusto ka bang mamatay? Max, tawagin mo siya sa pangalang iyon? Makinig ka dito. Ngayon, hindi ka lang pumipirma sa kasunduang ito. Ibibigay mo rin si Hannah Bell at ipapadala mo siya sa kama ni Harvey. Tumahimik ka. Harvey, Ano ito? Nagluhod ba siya kay Mr. Lowe? Ito. Anong nangyayari? Mr. Lowe, isang hindi pagkakaunawaan ito. Ito, talaga nga. Kung alam ko lang na ikaw iyon, kahit may 10 beses na tapang, hindi pa rin ako maglalakas loob. Ito ay si Miss Bell, tama? Ang minamahal na anak ng pamilya Bell. Papatayin ako ni Cody ngayon. Mr. Lowe, Nagkamali ako. Miss Bell, pasensya na. Harvey, talunan lang siya. Bakit mo? Naglakas loob kang mawalan ng respeto kay Mr. Lowe? Bugbugin siya hanggang mamatay. Tama na, Max. Tama na yan. Yara, nagsisisi ka ba ngayon? Nagsisisi? Oo, nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi ko agad napagtanto na pinalitan mo ang kasunduan sa pagbabahagi ng isang kasunduan sa diborsyo. Nagsisisi ako na noong taong wala ka. Hindi ko pinalayas si Hannah at ang mga shareholder na iyon ng tuluyan. kailangan mo ng kakayahan para dyan dahil hindi mo kayang pantayan ang sino man sa kanila. Max, inamin ko na natalo ako. Pero hindi mo kailangang ipahiya ako o ipagbalo si Cody hanggang sa ganitong kalagayan. Lumabas ka. Cody, umalis na tayo. Yara, kung wala ang Prime Corp, wala na talaga tayong natitira. Sa tingin mo ba, pagkatapos kong umalis na wala man lang anuman, babalik ako sa pagiging tagapagbenta ng kape? Mali ka. Sa lahat ng mga taong ito, nakaipon ako ng maraming pera. Sapat na pera para gugulin natin sa maraming habang buhay.
Pinapayagan mo ba silang umalis? Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa akin. Kailan mo ba ako nakita na nagpatawad sa isang taong nagtaksil sa akin? Malapit nang magsimula ang palabas. Pipilitin kong isuka ni Yara bawat sentimong naipon niya. Hanggang wala na siyang natitira. Kaya ano kung umalis ako na wala? Hindi ba't nakatira pa rin ako sa isang malaking villa at umiinom ng magandang alak? Gusto ni Max na bumalik ako bilang coffee girl? Mangarap ka pa? Marami akong pera. Yara, magkano ang laman ng card na ito? 30 million? 300 million. Ganun karami? At lahat ito ay pera ni Max. Yara, gusto mo bang gawing 1,300 million? Na 600 million? Anong ibig mong sabihin? Nakahanap ako ng virtual currency na garantisadong kikita ng pera. Sa sandaling mag-invest tayo, pwede pa tayong kumita ng 2 billion. Mr. Low, nakagat na ng isda ang pain. Napakahusay. Hiwalay ka na ba ngayon? Oh, Mula nang graduate ako sa kolehiyo, nagtatrabaho na ako sa iyo. alam ko. Kaya ikaw, Kapag nakabalik na tayo, dadagdagan ko ang iyong bahagi. akala mo ba mahalaga sa akin ang perang iyon? Makatarungan iyan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay si Miss Bell. Ikaw, wala ka bang alam o nagpapanggap ka lang? Ang taong gusto ko, Max, niloko mo ako. Kaya bakit ako aalis na wala? Ako. Nandaya, Gusto mo bang itanggi? Ilang araw lang matapos mo akong hiwalayan. Nasa kanya ka na agad. Kung di iyan pagdaraya, ano pa? Max, hindi mo maitatago ang ginagawa mo. Kay Hannah ngayon. Mas maganda si Hannah kaysa kay Yara. Mas kaakit-akit ang kanyang katawan. Kung ako ang pipili, si Hannah din ang pipiliin ko. Ang ganyang kagandahan na punta kay Max? Sayang naman. Hannah. Sabi niya nandaya tayo. sa totoo lang, sana ginawa mo na lang. Bakit hindi mo ako turuan kung paano siya akitin sa kama? Buwisi ka. Kung ako ay kasing walang hiya mo, matagal na sana siya sa akin. Wala ka ng pagkakataon. Huwag kang tumayo dyan at sirain ang aking gana. Umalis ka. Hana, itinapon ko na ang basura. Bakit mo pinahahalagahan iyan ng husto? Ayaw mo sa kanya. Pero marami ang may gusto. Ang mga basura lang tulad mo. Ang pumapatol sa walang kwentang talunan. Max, alam mo ba kung magkano ang kinita ko sa mga araw na ito? Matapos kitang hiwalayan, Cody, sabihin mo sa kanila. Netong kita na 100 milyong dolyar. %30 netong kita? Kahanga-hanga iyan. Mataas na kita iyan. Anong klaseng proyekto iyan? Ito ay virtual. Huwag mong pangarapin na nakawin ang aming mga trade secrets. Hana, umakyat ako mula sa pagiging coffee girl. Pero hindi ako isang spoiled at ignorante na babae. Max, pumunta ako ngayon para lang sabihin sa iyo. Nagagalingan ko pagkatapos kitang iwan. Si Cody ang nakakaintindi sa akin. Kung gayon, mas mabuting magsama kayo. Huwag kayong maghihiwalay. Yara, parang may tao dito na hindi naniniwalang kumita tayo ng ganoon kalaki. Mr. Lambert, hinihintay na po namin kayo. Mr. Lambert, ako po si Yara Smith. Dito po tayo. Okay. Sa pagkakataong ito, magkano ang gusto mong iluwa nila? Lahat. Kaya pala ikaw ang lalaking pinili ko. Kahanga-hanga. Mr. Lambert, kumita kami ng 100 million kahapon. Ngayon, Bumaba ngayon. Ano? Ano? Pumapataas at bumababa ang presyo. Normal lang iyan. oh, talagang normal. Kailan ito tataas muli? Nagpaplano ako na huminto kapag may sapat na ako.
Tinatayang sa loob ng 12 minuto. Pero maliit pa ang iyong kapital. Anong ibig mong sabihin? Magdagdag ng pera. Dagdagan ng leverage. 10 minuto para manalo ng 2 bilyon. Cody, Yara, magtiwala ka sa akin. ibinenta ko ang lahat ng aking mga ari-arian at umutang ng atang 5 milyon para makabuo ng aita 100 milyon. Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya ko na yayaman ka. Masama ito. Masama ito. Anong nangyari? Bumagsak. Umabot ito sa 0. Wala na lahat ng pera ko? Anong nangyayari? Namumuhunan ito. Normal ang panalo at talo. Iyon ay 400 million at nawala na lang ng ganun? Ma'am Smith, kung lalabas ka para maglaro, mas mabuti kung kaya mong tanggapin ang pagkatalo. Ginoong Low, natapos ang misyon. Niloko ba tayo? Papatayin kita! Pera ko ito, kaya kukunin ko ito pabalik. Sinabi ko sa iyo na mauuwi ka sa wala. Yara Smith, magbayad ka. Anong bayad? Yung 40 milyong dolyar, nang utang ka ba sa kanya? Wala akong ibang mapagkakautangan. Kaya, ikaw rin ay inayos ni Max? Si Mr. Lowe ay malayo sa iyong antas. Isang babaeng katulad mo naglakas loob na insultuhin si Mr. Lowe, mukhang gusto mo nang mamatay. Dahil hindi mo kayang bayaran, putulin ang mga kamay at paa ni Cody. Para sa iyo, itapon ka namin sa dagat para pakainin ang mga isda. Hindi! Wag! Tigil. Tigil. 3 araw. Bigyan mo ako ng 3 araw. Tapos, bibigyan kita ng 3 araw. Yara, ano ang dapat naming gawin? Max, kailangan mo ba akong itulak sa dulo? Huwag mo akong sisihin kung naging walang awa ako. Yara, may plano ka? StarCorp at PrimeCorp ay magkaaway na habang buhay. Naging kasama ko si Max sa loob ng maraming taon at alam ko ang napakaraming sikreto niya. Kukunin namin ang kumpidensyal na data ng PrimeCorp at lilipat sa StarCorp. Pagkatapos, dudurugin namin ang PrimeCorp. Max, pinilit mo ako. Sisiguraduhin kong mawawala ka ng tuluyan. Ang PrimeCorp ay lumago hanggang sa kung nasaan ito ngayon at ang StarCorp lang ang makakalaban sa atin. Kaya hinihiling ko sa lahat na maging alerto. Dapat nating sakupin ang bentahe sa susunod na round. Hindi na kailangan. Ang StarCorp ay ang regalo sa kasal na inihanda ng aking ama para sa akin. Hanggat gusto mo ito, sa iyo ito anumang oras. Sa iyo ang StarCorp? Mr. Lowe, bakit hindi na lang magsabi ng oo? Naabisuhan ko na ang media. Bukas, ia-anunsyo natin ang pagsasanib ng StarCorp sa PrimeCorp. Mabuti. Mr. Lynch, lahat ng nasa dito ay mga confidential na file ng PrimeCorp. Ang mga ito ay talagang mga top secret na dokumento ng PrimeCorp. Ang misteryosong may-ari ay lilito bukas. Ibig sabihin, nakakuha ako ng malaking panalo. Ano ang mga kondisyon mo? Si Cody at ako ay sasali sa StarCorp. Gusto kong makita ang PrimeCorp na mabangkarote at madelist.
Nagkasunduan na. StarCorp ang regalo sa kasal na inihanda ng tatay ko para sa akin. Pumayag lang ako sa isang matibay na alyansa. Wala akong pakialam. Hindi ka makakatakas. Max, ito ang press conference ng StarCorp. Ano ang ginagawa mo dito? Ito ang press conference ng StarCorp. Bakit pumasok ang dalawang pulubi? Sino sila? Yara Smith? Hindi ba siya isa sa mga executive ng Prime Corp? Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, lumipat siya sa StarCorp. Ang presidente niya ay deputy director. Kumusta, Ginang Smith? Ito ang card ko. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo. MS Smith. Malapit ako kay Mr. Lynch. Tara, mag-dinner tayo minsan. Nakita mo yon? Ako na ngayon ang deputy director ng StarCorp. Kayo ang mga hindi na imbita. Ikaw ba? Bakit hindi ko alam? Sino ka ba? Max, StarCorp, ang pinakamalaking hadlang sa pagsulong ng Prime Corp. Pumasok ka ng palihim. Sinusubukan mo bang nakawin ang mga trade secrets? Kailangan ko ba? Hindi ko alam kung ginagawa mo o hindi. Pero sasabihin ko sa iyo ito, StarCorp mayroon ng mga pinakamalaking sikreto ng Prime Corp. Ikaw at ang Prime Corp, tapos na. Kaya, ibinenta mo ang mga top secret files ng Prime Corp sa isang executive ng StarCorp at nakuha mo ang posisyon? Tama. Sisirain mo ang sarili mo dahil masyado mong pinush ang mga bagay. Nagplano kang kunin lahat ng assets ko at iniwan mo akong may utang na 10-10 milyon. Max, bastardo ka. Karapat-dapat ka riyan. Pagnanakaw ng mga sikreto ng kumpanya at ibinenta sa iba. Gaano katagal sa tingin mo makukulong ka? Bilangguan? Gaano katagal sa tingin mo makukulong ka? Kulungan? Max, nakakatawa ka. May ebidensya ka ba? Mas malamang. Mababang karote ka at dadating ang mga pinagkakautangan mo. Ikaw ang makukulong. Kapag bumagsak si Max, hindi ka rin makakatakas sa aking mga kamay. Ang pagtulog sa iyo ay mas magiging kasiya-siya kaysa kay Yara. Gusto kong makita kung paano mo ako pinaplanong mabangkarote. Hindi namin kaya ngunit si G. Hector Lynch ang may kaya. Nangako si G. Lynch na basta matalo ng StarCorp ang Prime Corp, hindi magiging problema ang mga utang ko. Sa oras na iyon, magiging deputy director pa ako ng StarCorp. Max, pagkatapos kitang iwan, lalo lang akong gagaling. Hector Lynch? Tama. Siya ang direktor ng StarCorp. Sino ba siya? Ingatan mo ang iyong bibig. Paano mo siya nainsulto sa publiko? Oh, Max Lowe. Anong klaseng kasalanan ang nagawa mo noon na kahit ang mga tao sa paligid mo ay gustong makita kang bumagsak? Bukod sa isang taong walang utang na loob tulad mo, may iba pa ba? Si Yara ay nagsasalita nang hindi nag-iisip. Malinaw na sinusubukan kanyang sirain ng lubos. Walang sino man ang maaaring manakit kay Max kahit kaunti. Hindi mo kaya. Hindi rin kaya ni Hector. Sino ang minamaliit ako? Sino ang humahamak sa akin? Si Mr. Lynch. Ang misteryosong boss ng Star Corporation ay hindi pa nagpakita ng mukha. Si Hector ay laging may ganap na kapangyarihan. Mr. Lynch. Sino man ang sumisira kay Hector ay naghahanap ng gulo. Kumusta, Ginong Bell? Dumating na ang kapatid ko sa venue. Siguraduhin mong alagaan mo siya. Nandito na ang boss? Huwag kang mag-alala. Ginagarantiya kong walang magiging problema. Hoy! Anong ginagawa ninyong dalawa? Kung makita ng boss na magulo ang lugar, wala sa atin ang makakaligtas dito. Mr. Lynch, nagkakamali ka. Sila yan. Sadyang ginulo nila ang event. Ang isa ay ang pinakamalaking shareholder ng Prime Corp at ang isa ay ang pangalawang pinakamalaki. Prime Corp? Mr. Lynch, pinaghihinalaan ko na pumasok sila ng palihim para mag-espiya sa korporasyon. May tao. Ang founder ng Prime Corp ay ipinapalabas na parang aso. Mapapabilang yan sa mga headline bukas. Hindi sila maglalakas loob. Kunin sila. Hector, ang tapang mo naman. Siya ay... Hector, ganito ba ang turo ni Joshua Bell sa iyo? Siya. Baka kapatid siya ni Mr. Bell, ang misteryosong amo? Sino ka? Sige. Si Max Lowe iyan. At ito ang kanyang kirida. Talagang si Max Lowe ng Prime Corp iyan. Nakita ko siya sa isang gala dati. Tama iyan. Si Max siya. Aba. Pumunta ka pala sa press conference ng StarCorp.
Hindi mo talaga sineseryoso ang pamilya Bell. Hannah, paano nagawang umakyat ng isang tulad ni Hector sa posisyon ng direktor? Hindi ka man lang nag-imbestiga at nagmadali kang magdesisyon. Ang isang tulad niya ay nakakasama sa kumpanya kahit gaano siya kagaling. Sibakin mo na siya. Sa iyong ugali, munti ko nang isipin na isa sa inyo ang misteryosong amo ng StarCorp. Tama ang hula mo. Talagang na-e-enjoy mo ang pag-arte. Max, ikaw ang founder ng Prime Corp. Ito ba ang kaya mo? Bakit pa mag-aaksaya ng salita sa kanila? Mr. Lynch, palayasin na lang ang dalawa para kapag dumating ang amo, hindi tayo masisi. Palayasin sila? Mangyaring batiin si MS Bell. Hector, maaari ka nang magbitiw. Max, sa tingin mo ba ito ay Prime Corp? Bilisan mo at umalis kasama ang babaeng ito. Hector, kunin mo ang dalawang langaw na dala mo at lumabas ka. Sobra ka na talaga. Mr. Lynch, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Ikaw ba ang kapatid na babae ni Mr. Bell? Wah, Kumuha lang siya ng mga gamit na Kung ikaw man ay kapatid ni Mr. Bell, walang paraan na makikita kang kasama ang founder ng Prime Corp. Alam ng lahat, StarCorp at ang Prime Corp ay magkaaway. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng matatag na alyansa? Ang StarCorp ay makikipagsosyo kahit kanino maliban sa Prime Corp. sino ang nagsasabi niyan? Ako, isang tao, itapon ninyo ang walang hiyang mag-asawang ito. Hector, ano ang gusto mong gawin? Hector, ano ang gusto mong gawin? Oh, Mr. Bell. Mr. Bell, ang founder ng Prime Corp ay nagdulot ng eksena dito. Inaayos ko na ito ngayon. ang mistress ni Max ay naglakas loob na magpanggap na kapatid mo. Oo, Mr. Bell. Talagang hindi mo dapat patawarin ang walang hiyang mag-asawang iyan. Tapos na tayo. Galit si Hannah. Lahat, tumayo, ng tuwid. Masisisi pa rin tayo. Pagkatapos, bilisan mo at kunin ang mga confidential files para pakalmahin si Mr. Bell. Si. Mr. Bell. Mr. Bell, ito ang mga confidential files ng Prime Corp. Ang ating lihim na sandata para talunin ang Prime Corp. Mga confidential files ng Prime Corp? Hi, Ano? kumusta, ate? Ano? Kumusta, bayaw? Ano? Kaya ito ang professional na manager na sinabi mong kayang dalhin ang StarCorp sa susunod na antas. Hector? Makinig ka muna sa akin. Sumisigaw ka kanina tungkol sa pagpatay sa kapatid ko. At ngayon, ano ang gusto mong pakinggan ko? May tao, palabasin siya. At sa ngalan ng pamilya Bell, i-blacklist siya. Mr. Bell, Miss Bell, mali ako. Pasensya na. Anong nangyayari? Si Hannah ba ang tagapagmana ng pamilya Bell? Aalis na kami ng mag-isa. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Pagnanakaw ng mga sikreto ng kumpanya at ibinebenta sa iba. Ito ba? Mabibilang na ebidensya? Bakit? Bakit lahat pumapanig sa'yo? Ang sumusunod sa tamang landas ay nakakakuha ng suporta. Hindi mo ba narinig yon? Sa pamamagitan nito ay inaanunsyo ko na simula ngayon, ang StarCorp ay sasanib sa Prime Corp. Ang dalawang pinakamalaking higante sa teknolohiya ng bansa ay nakarumor na mag-aaway hanggang kamatayan, pero nag-merge pala sila. Bikwat, Kaya ang Prime Corp ay magiging isang pandaigdigang higanti sa industriya ng teknolohiya. ipaalam sa legal department. Maghain ng kaso laban kay Yara Smith at Cody Moore. Siya. Mahal, bakit ka galit na galit? Nitong mga nakaraang araw, nagbibiro lang ako sa'yo. Ganyan ba? Alam ko na sa ibang bansa ka sa loob ng 1 taon. Sobrang lungkot ko. Kaya, naisip ko, gawing kawili-wili ang mga bagay. Mahal, Yara, sa tingin mo bobo ako?
Mahal, Sino ang asawa mo? Subukan mo siyang tawagin ulit. Hana, ito ay sa pagitan namin ni Max. Anong kinalaman mo diyan? Paanong hindi ako sangkot? Ang Star Corp ay regalo ko sa kasal. Dahil tinanggap ni Max. Kung gayon, natural na siya ang aking lalaki. Ang kapatid kong babae ay nagiging ibang tao sa harap ni Max. Tigilan mo iyan. Hindi ako gumagawa ng gulo. Kung marinig kitang tawagin mo siyang honey isa pa, pagpupunitin kita. Itinapon mo si Max sa tabi. Nang hindi mo namamalayan siya ang perpektong kasama sa mata ng hindi mabilang na kababaihan. Yara, dapat kitang pasalamatan sa pagiging bulag mo. Maaring mali ako? Max, si Hana ay nagbigay sa iyo ng marami. Kung maglakas loob kang tratuhin siya ng masama, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Aray, Hana, ang sakit. Ganyan mo ba siya kausapin? Oh, Max, Ganyan dapat. Nag-aalala lang si Joshua na masaktan ka. Ang lalaking pinili ko, hindi kailanman hahayaang maapi ako. Yara, idinimanda ako ni Max. Ano ang dapat kong gawin? Anong ibig mong sabihin? Yara, ang pagnanakaw ng kumpidensyal na datos ay walang kinalaman sa akin. Walang kinalaman sa akin? Napakabuti ko sa iyo. At pinagkanulo ko pa si Max para sa iyo. At ikaw? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Yara, kung makulong ako, wala na ang buhay ko. Ako naman? Karapat dapat ba ako? Para kanino mo ba ginawa ang lahat ng ito? Yara, mahalin mo na lang ako ulit. Pakiusap, Paano? ikaw na ang umako ng lahat para hindi na ako makulong at akuin mo na rin ang mga utang na iyon. Tulungan mo lang ako sa huling pagkakataon. Buwisit ka. Yara, Mahal, mali ako. Yara, ikaw? Naipadala na ang sulat ng abogado. Malapit nang matanggap ni Nayara at Cody iyon, inihain ito bilang apurahan. Ang pagdinig ay isasagawa sa loob ng 1 linggo. Sa wakas, matatapos na ang komedyang ito. Matatapos na ang komedya mo kasama si Yara. Kaya, hindi ba dapat magsimula na ang masayang kwento natin? Sa wakas ay magsimula. Magsalita. Yara, ang mga tauhan ni Harvey ay hinahanap ako sa lahat ng dako. Nagtatago ako sa ilalim ng tulay. At wala pa akong nakain sa buong araw. Pwede mo ba akong dalhan ng pagkain? O, nagpadala sa akin ang Prime Corp ng sulat ng abogado. Sa ilang araw na ang hearing, Yara, pakisagip mo ako? Hindi ko nga mailigtas ang sarili ko. Yara? Yara? Wala kang pakialam sa buhay ko. Yara, Max, kayong dalawa, hindi makakawala sa ganito. Kapag nagising si Max at makita ang napakagarang almusal, siguradong maaantig siya. Bakit ka nandito? Gumagawa ako ng almusal para kay Max. Mahal na mahal niya ang niluluto kong almusal. Miss Bell, pumunta ka na? Umupo ka? Maaga ka pala. Sino ang nagpapasok sa iyo? Max, gumawa ako ng almusal para sa iyo. Buti nandito rin si Miss Bell. Sabay tayong kumain. Sinabi mong dadalhan mo ako ng almusal. Nasaan na? Nakalimutan ko. Ang puding na ito ay maalat? Hindi naman masama. Miss Bell, umupo ka. Sabay tayong kumain. Matagal ko itong inihanda.
Lahat ito ay masustansya. Eh, Anong klaseng basura ito? Kumusta? Seguridad. Mula ngayon, si Yara Smith ay hindi na pinapayagang pumasok dito. Max, mali ako. Miss Smith, hindi ka welcome dito. Bitawan mo ako. Tatay, nanay. Bakit mo tinitingnan si Max na ganyan? Kapag mas tumitingin ang biyanan sa manugang, mas gusto niya ito. Max, gaano ka talaga kahusay para pinaantay mo ang kapatid ko sa'yo ng napakaraming taon at hindi ka pa rin masita ng mga magulang ko? Anong sabi mo? Well, Max, Max, Mr. Bell, tuloy mo. pagkatapos grumaduate ni Hannah, iniwan niya ang mga gawain ng pamilya Bell at sumunod sa iyo para itayo ang iyong karera. Ngayon, magkasama na kayo sa wakas. Ako, at si Shirley, at si Josh ay nagbibigay sa inyo ng aming pagpapala. Salamat. Sabi ko, ang petsa ng kasal ay dapat itakda. Gawin natin sa susunod na buwan. Susunod na buwan. Gawin natin ngayong weekend. tatay, nanay. Si Hannah ay nagmamadaling magpakasal. Ano? Sa tingin mo ba masyadong mabilis? Hindi naman. Kung hindi dahil sa Prime Corp at Star Corp na marami pang negosyong kailangang pagsamahin, gusto ko na isagawa ang kasal bukas. Ganyan dapat. Hana, hindi mo makukuha ang gusto mo. Hana, Mr. Love, Si Yara Smith lang ang makakagawa ng pagkain na ganito kasama. Kung papasok muli si Yara sa kumpanya, tumigil ka na lang sa trabaho mo. Maganda ba ito? Oo, maganda. Sa tingin ko rin. Paano ito? Maganda rin yon. Tatawag ako. Ang bilis naman. Bakit ikaw na naman? Ang kulit mo talaga. noong pinakasalan ko si Max, wala akong damit pang kasal. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat masyado siyang abala. Ayaw ko siyang maabala dahil sa akin. Ngayong nag-merge na ang Prime Corp at Star Corp, marami sigurong dapat asikasuhin. Pero kailangan pa rin ni Max na maglaan ng oras para pumili ng damit pang kasal para sa iyo. Iyan ang tawag sa pagiging makasarili. Pero naisip mo na ba kung masaya ba talaga siya? Masipag siya sa trabaho. Hana, ikaw pala ay isang makasariling babae. Makasarili ako. Magiging masaya ba talaga si Max? Nakasama ka? Nakasama ka? Max? Max, bumalik na tayo. Max, Si Hannah ay determinado, pero isang simpleng sinabi ni Yara ay nagpawala ng kanyang komposura sa kanyang puso. Mas mahalaga ako kaysa sa kanyang sarili. Pumili ng mabuti. pero Alam mo ba kung bakit hindi siya nagsuot ng wedding dress o kahit nagdaos ng piging? Nagtataka rin ako noon. Kamakailan ko lang nalaman. Dahil kay Cody. Hindi, Max. Pakinggan mo ako. Nang makita ni Cody na sinusubukan mo ang mga wedding dress, umiyak siya. At naawa ka sa kanya. Kaya bakit kapag galing sa bibig mo, parang para sa akin ang dahilan? Yara, kadiri ka talaga. Miss, ginagambala niya kami. Miss, umalis na po kayo. Hindi lang magagandang wedding dress ang pinipili namin, magkakaroon din kami ng marangyang kasal.
Ang isang matapang na career woman ay umiiyak din. Isang ordinaryong babae lang ako sa harap mo. Nandito lang si Yara kanina. Ayos lang. Huwag mo siyang pansinin. Sa susunod na linggo ang hearing. Gugugulin niya. Ang natitirang buhay niya sa bilangguan. Hindi na siya manggugulo sa atin. Gising ka ba? Cody, kinidnap mo ba ako? Halos ako'y pinatay ni Harvey. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko mabayaran ang pera sa loob ng 3 araw, itatapon niya ako sa dagat. Ang pera? Nasaan iyon? Ibigay mo sa akin ang pera. Iniwan mo ako. Ano ba ang gagawin ko? Ikaw, ano ang ginagawa mo? Sa halip na tahimik na mamuhay sa takot, mas mabuti pang mamatay na tayong dalawa. May paraan ako. Anong paraan? Kailangan mo akong tulungan. Si Miss Bell ay naghintay kay Mr. Lowe ng maraming taon. Ngayon, sa wakas, magkasama na sila. Isang CEO na sumisikat at isang prestihiyosong tagapagmana. Tamang-tama sila. Susunod, ang pinakamatamis na sandali. Ang singsing ay simbolo ng pag-ibig. Ito ay kumakatawan sa isang walang katapusang bilog, tulad ng inyong pag-ibig na walang hanggan. Kasabay nito, ito ay sumisimbolo ng responsibilidad, pangako, pagsasama, at pananampalataya. Groom, handang-handa ka ba kunin ang singsing sa harap mo? Isang simbolo ng malalim na pag-ibig at ilagay ito sa kamay ng nobya? Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Max, paano mo kayang pakasalan ng ibang babae? Sino siya? Siya ang dating asawa ni Mr. Lowe. Tama. Si Yara Smith iyon. Mukhang nandito siya para gumawa ng gulo. Gusto mong sirain ang kasal ni Hannah? Gusto mo bang mamatay? Kung sino ang pakasalan ko, ay walang kinalaman sa iyo. Max, kasal tayo. Alam ng buong Josette na hiwalay na tayo. Yara, gusto mo bang ilantad ko ang mga iskandalo mo sa lahat? Mga iskandalo ko? Hana, matuwid ka ba? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Bell. Pero pinagnanasaan mo ang isang may asawa. Ikaw ay maninira ng tahanan. Buwisit? Seguridad. Teka. Naging mag-asawa tayo dati. Gusto mo talaga si Max? Diba? Oo. Pagkatapos kong graduate. Noong unang beses kong makilala si Max, napagdesisyonan ko na siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ba makatarungang tawagin kang kabit? Max, kung malaman ito, alam mong lubos ang epekto sa iyo, sa kumpanya, at sa pamilyang Bell. Gusto mo bang bumagsak ang presyo ng stock? Binabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Ito ay isang kritikal na sandali para sa pagsasanib ng Prime Corp at Star Corp. Kung bababa ang stock ngayon, hindi ba masasayang ang lahat ng iyong pagsisikap masasayang? Ano ang gusto mo? Una, bigyan mo ako ng 1 billion. Pangalawa, pawiin ang mga kaso laban sa akin at kay Cody. Ikaw. 1 billion? Wala kahit isang sentimo na kulang. Hindi ka man lang katumbas ng pera. Umalis ka. Hindi ka ba natatakot sa presyo ng stock? Yara, masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Maapektuhan ang presyo ng stock. Sino ka ba? Gusto mo bang i-publish ko yan para sa'yo?
Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na magchismis tungkol kina Hana at Max. Hindi ka natatakot? Kalimutan natin na binabaliktad ng babaeng ito ang mga katotohanan at gumagawa ng mga kwento. Pero kung hindi natin kaya ang mga murang taktika na yan, iyon ang tunay na katatawanan. Security! Dalhin sila sa istasyon ng pulis. Maghihintay sila para sa pagdinig bukas. Buntis ako. Ang sakit ng tiyan ko. Buntis siya. Papalagasin mo ba siya? Max, marami akong maling nagawa. Pwede mo akong iwan. Pero, iiwanan mo rin ba ang ating anak? Ano? Kaya sa tingin mo, isang anak kasama si Cody ay karapat-dapat na palakihin? Yara, may kahihiyan ka pa ba? Hindi. Wala namang nangyayari sa amin ni Cody. Max, maniwala ka sa akin. Palagi ko siyang itinuturing na parang kapatid. Tama yan, Mr. Lowe. Palagi ko siyang itinuturing na parang kapatid na babae. Mr. Lowe, mahal ka niya palagi. Hindi mo siya basta-basta pwedeng akusahan dahil hiwalay ka. Walang hiya kang gago. Galit na galit ako. Dapat kang magalit. Sasabihin ko sa'yo ito. Habang wala ka noong nakaraang taon, si Yara at ako ay magkasama tuwing gabi. Nagkakaroon ng pinakamasayang panahon ng aming buhay. Ano ang gagawin mo tungkol dito? At sinasabi pa rin nila na sila ay inosente. Akala ba nila bobo ang lahat? Itong mag-asawang walang hiya dapat parusahan. Kung ako sa iyo, masusulit ko ang libreng hangin hanggat kaya ko. Dahil bukas, ikaw ay makukulong sa bilangguan. Hindi mo ba ako pinangakuan na hindi ako makukulong? Iyon ay para lang sa palabas, Max. Oh, tama. Si Yara at ako ay nag-a-acting lang. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Dahil sa... Kanya. Ako. Palagi mo nang gusto si Max ngunit pinili niya ako. Hindi mo ito matanggap. Habang si Max ay nasa ibang bansa ng 1 taon, binigyan mo ako ng problema. Kailan pa kita binigyan ng problema? Okay lang, nabinanta mo ako. Pero buntis ako sa anak ni Max at ginagamit mo ang baby para bantain ako. Wala akong pagpipilian. Kundi gawin ang pag-arte na iyon kasama si Cody. Kung hindi, hindi kailanman ako hihiwalayan ni Max. Mahal niya ako ng ganoon. Galit na galit ako. Hayaan mo akong gawin ito. Max, buntis ako sa iyong anak. Yan ay isang ulat ng paternity test. Oo, nakikita ko ang selyo ng ospital. Totoo ito! Ano? So ano kung talagang nandaya ako? Kahit na ikaw ang tagapagtatag ng isang pampublikong kumpanya at sinusuportahan ng pamilya Bell, kailangan mo pa rin akong suportahan habang buhay. Hindi ko naisabihin sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw at si Miss Bell ay perpektong magkapareha. Wala akong pakialam kung makulong ako. Ngunit inosente ang bata. Paano ito nangyari? Max, Siguro dapat nating bawiin ang mga paratang. Iyon lang ang unang hakbang. Susunod, ang gusto ko ay hindi lang 1 bilyon, kundi lahat. Kung hindi ka pa rin naniniwala, tawagan ng ospital. May mga record sila. 2 buwang buntis? Oh, noong pumunta ako sa ibang bansa para hanapin ka. Trata ka? Max, binabawi ba natin ang mga paratang? Bakit namin babawiin? Max, anak mo yan. So ano? Ang kaso ay magpapatuloy. Pagkatapos mong manganak, makukulong ka noon. Ha? Mayroon pa akong mahigit kalahating taon. Iyan ay mahabang panahon. Anumang bagay ay maaaring mangyari. Hana, labanan natin. Kapag dumating ang panahon, makikita natin kung sino ang may-ari ng Prime Corp. Dalin sila. Abisuhan ng legal team ng pamilya Bell. Gusto ko ang pinakamataas na sentensya. Yara, maaari mong pagsilbihan ang iyong sentensya sa labas ng bilangguan. Ano naman ako? Sabi ko, pinakamataas na sentensya. Huwag mo nang isipin na makalabas bago pa lumipas ang 20 taon. Hindi mo magagawa. Dalin siya. Yara, iligtas mo ako? Pababayaan mo ba ako? Yara, kung ganito ang lalaruin mo, huwag mo akong sisihin kung sabay tayong babagsak. Ginoong Lowe, may sasabihin ako. Dalin siya. Ginoong Lowe,
Ang ulat ng paternity test ay peke. Ang bata ay akin. Cody, gago ka. Sinira mo ako. At sinira mo ang kinabukasan ng ating anak. Ikaw ang nag-iwan sa akin. Kasalanan mo lahat ito. Oh, tumigil ka na ba? Nagkaroon siya ng pagkalaglag, naantala ng kalahating buwan ang kaso. Ngayon, ginanap ang pagdinig. Pareho silang hinatulan ng 12 taon. Sila ang may kasalanan nito. Mahal, Ano ang problema? tayo dapat din tayong magsikap. Gusto ko ring magkaroon ng anak. Kung gayon, 3 beses ngayon? Si